nakikinig kayo sa Galing UP Berry Radyo BGLB. Right check. Oras po natin, 3:18. At sa oras pong ito ay Tuklas UPLB. Again, Tuklas Friday. Meron pong nagbabalik on cam ang nag-iisa, nangunguna, Ana Margarita Palma ng OVCRE. Welcome back on air. Ana tuloy. Majeng. Welcome back to me. Ba't walang ka-energy? Nasaan ba si Sabi ko, nasan si Leia Lee? Mali na naman ako. Liana. Si Nasaan Lian ba ang, siya? original host. Oh, dapat nasan ba nandito. si Liana ngayon? May klase po eh. Ba, talagang inuuna ang pag-aaral, no? Dapat naman talaga ganun. Importante ang pag-aaral. Oh, talaga ba? Pero kapag recorded, si Liana ang uupo. Oh, dito. pero ikaw muna ang kasama natin yan. Binabati ka ni Renz Mendoza ng DIC na nakatutok sa... Oy, may event tayo sa Feb 17 Feb 28, huwag ka mawawala rin sa ayusin mo. Okay, pag-usapan natin ito dahil usapang... ano ba tayo dito? Soya. So ano ba, Anong sino Tagalog ba ang ng mga soya? kasama? Soya. Soya? Oo nga. Anong technology ba itong ating malalaman? Sige, Majeng, it's your turn. Pakilala mo ng ating guest. Okay. So, para po sa unang episode ng Tuklas UPLB, may inibitahan tayong professor mula sa Institute of Food Science and Technology. Sabay-sabay po natin i-welcome si Professor Florendo Flores. Magandang hapon sa inyong lahat, sa ating mga nanonood. Magandang hapon sa inyo, Majeng, RJ. Welcome po sa Tuklas UPLB, Sir Floy. By the way, sir, i-mention ko na rin bago tayo magsimula, no? Itong technology na pag-uusapan natin, recently ay nanalo si Sir Floy ng Hitachi Award. So, Japanese award po for innovation naman. Wow. Congratulations, Kaya, sir. inimbitahan natin siya. Tapos, interesting din kasi yung technology kasi, sige sir, bago Kala po, ko inimbitahan mo kasi papalibre tayo nang, sa Feb Fest. Shawarma nga kasi amoy shawarma nga daw. Freedom. So, pero bago natin, sir, pag-usapan yung technology, no, gusto ko po sanang malaman, bakit po ba soybeans? Kasi, Of all, no? Opo. Bakit yung commodity na soybeans po ang pinagtuunan nyo ng pansin? Magandang question yan. Mahaba yung sagot dyan, pero paikliin natin for the sake ng ating mga viewers. Matagal na tayong kumakain ng soybean. Kaya gusto natin na nag-enjoy tayo kainin ng soybean. At alam natin, mayroong mga functional benefits ng soybean. Pagkatapos, kung titingnan natin, ang production natin ng soybean, mababa lang. Siguro 1 metric ton per hectare. Tapos ang importation natin, napakarami. So much so that more than 99% ng ating soybeans ay imported. On top of that, nag-i-import pa rin tayo ng textured vegetable protein. Kaya naisip ko, at ito yung encouragement din ng mga elders namin, yung what we call our senior faculty members sa food science. Bakit hindi ko ituloy yung research na ginawa nila dun sa textured vegetable protein from soy para mag-i-import man tayo o ma-encourage man natin yung mga soy farmers natin na magtanim pa ng more soybeans, makikita nila na there's more money to be had from soybeans. Majeng, question lang. Baka hindi ako familiar or siguro yung iba sa ating mga classmate. Ano yung textured Textured vegetable protein. Ano po ba yan? Paano ba natin maintindihan yan ng mas madali, no? Para sa mga nakikinig po sa atin. Thank you. Kumakain ka ng tofu. Check. Opo, check. Yeah. Good. Yung tofu, kapag kainin mo, anong texture maisip mo, RJ? Smooth? Smooth? Malambot. Pero yung mga local tofu ay medyo may holes eh. May mga butas. Hindi siya kasing smooth ng parang kunwari sa Korea. Tama. Kaya yung tofu, pwede naman natin siyang i-freeze tapos i-prito. Kapag na-prito na natin, parang meat na, di ba? Yeah. Pero merong kulang. Yung kulang sa kanya, yung texture na fibrous. Kasi kapag nakakain tayo ng fibrous, halimbawa, I hope I don't make you or our viewers uncomfortable, yung merong tooth packing factor. Kapag naiwan siya sa ngipin, yung fiber,
alam natin na kumakain tayo ng something solid. Okay. Kaya nagkaroon ng textured vegetable protein para yung texture niya, ma-simulate niya yung texture ng animal protein na meron talaga mga fibers. Okay. Gets na yan. Gets. Okay. Sir, nabasa ko online na parang ilang regions lang sa Pilipinas yung nagpa-produce ng soybeans. Tama po ba? Tama. Sadly, no? Opo. So, bilang mababa po yung production, nabanggit nyo nga po kanina, mababa yung production ng soybeans sa Pilipinas, ito po bang technology nyo po ay ina-address din po itong challenge po na ito? In a way, yes. Totoo yung binanggit mo, mababa talaga yung production ng soybeans. Tapos, naka-localize siya sa Northern Luzon, sa may Cagayan Valley, tsaka sa Caraga region. And I've been to both places. Nakita ko talaga doon na kung sa Caraga region ang talagang planting nila for seed stock, hindi nila ginagamit yun for processing. Yung sa Northern Luzon, ginagamit nila for processing. Sabi ko, ano pang ginagawa nyo soybeans na na-harvest nyo? Sabi sa akin, sir, gawin po naming taho. Gawin po naming tofu. Sabi ko, pero alam nyo ba, pwede nyo siyang gawin na textured vegetable protein. Sabi, sir, kung maituturo nyo sa amin yung technology na yan, baka yung mga areas na we plant for other crops, baka i-devote namin for Co-convert planting na, no? For soybeans. Okay. So, paano, sir, ginagamit yung technology? At saka ano po pala ang tawag doon sa technology nyo? Okay. Ang broad class of equipment na to, extruder. Merong dalawang type na extruder, depende doon sa number ng screw. Merong single screw, merong twin screw. Yung single screw extruder, ang pinaka-function niya, so meron tayong barrel, tapos merong mahabang screw sa loob. Tapos ang purpose nun, pag ilagay mo yung food material, magge-generate siya ng friction, magge-generate din ng heat. Pagkatapos, yung friction plus the added heat, ang mangyayari sa kanya, yung mga molecules ng soy protein, mag-undergo ng process called texturization. Yung technology na meron tayo ngayon, meron namang twin screw extruder, mahal yun. Yung technology namin na single screw extruder, theoretically, hindi siya dapat pwede sa soybean na hindi mo inalasan ng fat. Kasi kapag may oil, hindi naman mag-generate ng friction yun, di ba? Merong lubricating effect ng friction. Pero nakapag-develop kami ng technology na kahit hindi mo alisin yung fat, magkakaroon ng friction, magkakaroon ka ng textured vegetable protein. Kaya very happy kami dun sa technology na ito. Kasi imagine, kung hindi mo na kailangan alasin ang oil content ng soybean, the resulting product will be more nutritious. Tapos, gumagamit kasi talaga tayo ng chemical to remove the oil. Saan mapupunta yung chemical na yon? Di mag-generate pa tayo ng waste. Yeah. So, yung technology na na-develop namin can address at least two issues. Hindi to mag-generate ng chemical waste. Pagkatapos, makakapagawa tayo ng more nutritious alternative meat. Gumagamit siya ng kuryente po. Oo, totoo yan. Gumagamit siya ng kuryente. Okay. So, pinapasok yung soybeans. Ito ba yung nakikita natin sa screen Ayan, po? Sa ito mga yung nanonood sa po, atin? sir, tama po ba? Textured vegetable protein yan. Oo, yan na yung feed. Yung makikita nyo, yung kanina, yun na yung feed. Nag-add lang kami ng water doon sa flour para ma-hydrate yung protein. Pagkatapos namin mag-add ng water, we let it equilibrate for about half an hour. Then, pwede na namin siyang i-feed doon sa aming extruder. So, saan nakakain po itong alternative meat? Tama po ba? Alam mo, ang totoo niyan, paglabas nung product nung sa extruder, pwede mo nang kainin. At makikita mo talaga yung fibrous na texture niya. At kung meron tayong mga viewers na nag-iisip, nako, ayoko ng lasa ng soybean, ayoko ng gantong beanie flavor, wala siyang beanie flavor. It's a blank canvas. Kaya pwede mo siya talagang gamitin na pamalit dun sa bawa pork or chicken. Pwedeng-pwede. So, pwede pa siyang pang vegetarian. Oo, at saka lalo na ngayon, no, talagang ang concern ay yung diet, di ba? Yung having a healthy diet. And ang follow-up question ko sana kay Sir Floy,
yung market, no? May market. Kasi syempre, if you develop a technology, ang tanong lagi ng mga farmers dyan kikita ba ako? So based ba sa studies ninyo, nakita nyo na very viable talaga yung mapoproduce na ng inyong technology para naman sa market? Oo. Last year, umattend ako sa isang conference on soybean. Nakausap ko yung CEO ng The Vegan Grocer. Sabi niya sa akin, "Sir, nag-i-import pa rin kami ng textured vegetable protein or TVP. Nag-i-import pa rin kami. We need your technology kasi malaki yung market for alternative meat." Nakausap ko rin, siguro shoutout na rin to kay Mr. Romel Bailey ng Likhaya. Sabi niya, "Sir, kailangan natin ng ganyang technology. Kung makakagawa kayo, lagi naman pong may market." Kasi sir, kayo ready po Oo, to partner. Kasi right now, tama po ba na may IP protection po itong technology mismo? Meron itong utility model, meron din itong industrial design. So, ibig sabihin ay, ito yung mga question ko lagi pag sa mga technology na dinedevelop ng UPLB. Meaning siya ay ready na ba siya for commercialization na ba? Or ano ba to? Pag ganun may patent, binibili ba yan? Pinapahira? Paano po ba yung concept na yan sa part na yan? Thank you, RJ. Talaga makakasagot ng question na yan. Meron tayong office sa UPLB, yung TTBDO. Tatawagan natin. At alam mo, gusto kong i-take yung opportunity na to thank TTBDO. Kasi napakalaki ng tulong ng TTBDO sa amin. Okay lang naman sabihin, wala akong alam sa intellectual property protection. Pero sa tulong ng TTBDO, shepherd nila yung technology namin hanggang sa makapag-apply kami ng utility model. Then after that, this was during the pandemic, sabi ko, okay, meron ng IP protection yung technology namin. Tapos sabi ng TTBDO, "Sir, pwede pa natin yan i-register for industrial design." Sabi ko, "Ano naman yun?" "Sir, ganito siya, ganito siya." Ang laki ng tulong ng TTBDO. O shout out sa TTBDO sa tulong sa ating mga expert, no, sa UPLB. Ngayon, yung form niya sa TTBDO, meron doon parang licensing agreement to be entered with the university. Tapos pwedeng kumita through royalty. Meron na po ba kayong steps towards that? Or nasa na kayo sa proseso Opo. na yun? Na meron ng mga interested, for example. Naghihintay pa rin kami. I'm not sure kung meron tayong repository ng mga technology na meron na available na status kung utility model man ito or patent na pwedeng makita ng mga prospective investors. Siguro kung merong ganon, baka makita nila na marami na nagawa ang UPLB besides the single screw extruder na ready for commercialization. Parang pwede natin ilagay yan sa Agora website. Ilagay nyo na. First time ko lang din kasi sir na-encounter yung technology po. And, sige po. So, dun sa mga commercial partners for commercialization, currently looking po kayo, tama po? Meron kaming isa na adopter, yung Department of Agriculture, Regional Field Office 2, Cagayan Valley Research Center. Naging partner na namin sila nung pang project way back 2018. Tapos, they did not let up. Kahit natapos yung project, tuloy pa rin sila sa pag-adapt ng technology namin. Then, they partnered with a co-op. Ang talagang goal ko talaga, co-op They partnered with the Cagayan Valley Soy Producers and Processors Association para meron na silang local na co-op partner doon sa technology na nagawa namin. So, aside po from DA Regional Office, meron pa ba, isa pa lang po ang inyong adapters? So far, sila pa lang. Ano po ang pero ano, unang-una po, open po kayo, syempre, for adapters, partners, at saka ano po yung what's in it for them po siguro, kung sakali po na maging interested po sila na i-adapt yung technology. Magandang question yan. At maraming sagot dun sa question mo. Personally, ang goal ko, matulungan yung mga farmers to make more money. So it appeals to the humanity of our investors to help the soybean farmers. Kasi imagine, on a good day, siguro maibenta nila yung soybeans nila, farm gate price, siguro 75 pesos per kilogram.
Then compare that with ang presyo ngayon ng TVP. Last time I checked sa mga online na stores, nasa 1,500 pesos per kilogram. So imagine, ang laki ng pera na pwedeng, ang laki ng revenue na pwedeng makuha mula dun sa TVP. Tapos, hindi merong concern para sa farmers. Then meron ding concern over nutrition. Kasi yung mga available na alternative meat natin, marami silang chemicals that would otherwise not be present in animal-based meat. Yun yung primary objection ng mga tao over against alternative meat na bakit kami kakain niya, dami-dami preservatives niyan. Samantalang yung yung animal-based na meat, wala. Yun, nutrition. Pagkatapos ito ay yung technology na ito pwedeng i-deploy wherever. Compared to the regular technology, traditional technology, you will need to have capital outlay and equipment outlay. And the equipment stays in one place. Yung technology namin, mobile. Pwede siyang ilipat. Okay. Kaya halimbawa, sa Northern Luzon, Southern Mindanao, kapag makakuha kami ng partner, tsaka ng funding, pwede namin ilipat yung gamit namin wherever it's needed. Ano pa, technology ang merong ganun. Tapos hindi ka pa mag-generate ng waste. Diba? So ang dami din siyang tinutugunan sa ating SDG, no? Sa achievement ng ating Sustainable Development Goals. So speaking of that, what's the goal now, Doc Floy? Nakita natin yung viability ng technology. Saan napatungo ito? Itong inyong pagsusumikap in really introducing this technology to our farmers. Thank you. Alam mo, RJ, yung talagang goal ko dyan, magkaroon ng specific na food for a target demographic. Kanina nabanggit natin yung concern over nutrition. Tsaka syempre yung health. Pag tumataas ang cholesterol, tumataas ang triglyceride, alam ko yung Right. Tumataas daw, RG. Alam ko, nagpa-blood chem kasi ako recently, kaya binabantayan ko rin yung resulta ng blood chem. Tapos, kung maisip natin na meron palang ganitong food that could taste like meat and feel like meat without the guilt of eating meat. Bali, ang short-term goal ko, like in the US, magkaroon sana ng parang Meatless Monday. Partial replacement, pero eventually, yung medium term, maybe more days that we go meatless. And who knows, in the future, baka maybe we can go on a vegan diet without feeling guilty about it. In the future. Sir, looking forward po no, na makita yung technology nyo sa maraming regions po sa Pilipinas. Yeah. Ayun, sir. Meron, siguro bilang panghuli, RJ, meron po ba kayong nais pasalamatan po doon sa pag-develop ng technology, or meron po ba kayong message po? Dito na lang. Marami. Thank you for the opportunity. I will not spend so many minutes on this, pero una gusto kong i-acknowledge yung contribution ni Dr. Olivia M. Del Rosario and the late Dr. Rick Del Rosario. Kasi yung technology na ito, ipinamana nila sa amin sa food science. Pagkatapos, I would also like to appreciate the efforts of Assistant Professor Bernadette Balonga. She's my MS advisee na dahil dun sa research na ginawa niya, nakapag-publish kami. At itong publication na to, this went places. Ang nabanggit kanina, yung Hitachi na award. Pero nung binilang ko yung award dito sa technology na to, parang 4 yung nabilang ko. Nanalo to ng first place sa Regional Invention Contest and Exhibits, third place sa National Invention Contest and Exhibits, Global Peach Prize ng UK Royal Academy of Engineering, tsaka ito na ngang Hitachi na Global Innovation Award. Then, gusto ko rin pasalamatan yung mga estudyante ko na kahit ngayon lang nila nakukuha yung process na extrusion, meron nagwo-work pa rin continuously on extrusion. I also want to thank my brother, Consul Ferdinand Flores. I asked him to watch our episode, and of course my wife, Dalia. Yun. Happy Hearts Day din, di ba?
Okay. Maraming salamat din, Sir Floy, sa pagbahagi po ng inyong technology. Thank you for having me. Okay, may mga paalala ba ang OVCRE, Majeng? Balita ko, Sir, ikaw ang meron. Meron tayong paalala, hindi ba malapit ng submission ng RSR? Hindi pa ba? FSR. FSR ata. FSR! Oo na. Pero bago matapos po ang ating pong programa, ay nais po natin din bigyan ng pagkakataon na batiin ng belated. Hindi ko na naman mahanap dito. Ito na lang. Ayan o. Parang may nagdodoble na naman akong tunog. Ayan. Ayan o, ayaw o. Ayan o. Batiin mo, Majeng. Boss. Happy birthday, Sir Dong. February 13, ano yan? Yeah. Belated happy birthday, Chancellor Jose B. Camacho Jr. Feb 12 pala si ano. Tama. Mga ka-Feb. Alam nyo na. Mga Aquarius. Februarians. Ay, ganun ba? Ay, nako. Eto na nga po ang oras po natin. Majeng! Sabi ko sa'yo, ikaw may kasalanan kapag overtime, di ba? So, paano ba mga classmate? Tapos na po ang ating pong programa. Next Friday ay It's Tatak Friday. Kasama po natin ang Office of Alumni Relations. Kasama ang ating best friend na ngayon ay director na ng Alumni Relations na si Polly Valencia Studio. At alamin natin kung sino ang itatampok natin sa kanilang Tatak UPLB next Friday yan. Kaya po sa mga batchmate natin, meron pang gabi ngayon at isa pang araw para pumunta at enjoy ang UPLB Feb Fair. Tambay ulit tayo next Friday sa programang Hatid ay Samot-saring Kwento at balita nagpapamalas ng husay puso at talino ng mga isko at kawini ng UPLB. Ito ang Majeng. Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Mali ka doon. Galing UPLB sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Isasama po Last sa dismiss. bloopers. Happy weekend. Enjoy po tayo sa Feb Fair. Bye-bye.